Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action series na pinamagatang Citadel, Diana, na ipinalabas noong 2024. Nagsisimula ang kwento sa pagpapakita sa pangunahing tauhan na si Diana Cavalieri. Bago natin malaman kung bakit pinaputukan ng espiya ang sarili niyang braso, dadalhin muna tayo ng kwento pabalik sa Milano, Italy, noong taong 2030. Sa Milano, nakakalat ang mga sundalo sa buong lungsod, na nagdulot ng mga protesta tungkol sa pagpapalawak ng mga safety zone at ang pagsusulong ng malayang kalakalan ng armas. Sa panahong iyon, pumasok si Diana sa punong tanggapan ng isang spy agency na tinatawag na Manticore Italia. Sa loob, nakilala natin si Luca, isang surveillance agent. Binigyan silang dalawa ng kanilang amo na si Matteo ng misyon, ang subaybayan ng ibang mga agent ng Manticore mula sa France at Germany. Gusto ni Matteo malaman kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Lumipat ang eksena sa isang pabrika ng armas na pag-aari ng pamilya Zani, kung saan sinusubukan ng isang siyentipiko ang isang bagong sandata habang pinagmamasdan ni Edo. Maya-maya, dumating ang ama ni Edo na si Ettore Zani, ang pinuno ng Manticore Italia. Ang bagong sandata na ito ay makabago, dahil kaya nitong magbago ng anyo, sobrang gaan, at nakakalusot sa metal detector. Bagamat hindi pa ito ganap na nasubukan, iginiit ni Ettore na simulan na agad ang produksyon upang makahikayat ng mga bagong kliyente. Tiniyak naman ni Edo sa ama na maayos ang mga order mula sa isang kliyente na nagngangalang Miller. Bukod pa rito, ipinadala ni Ettore si Edo upang dumalo sa pulong ng Manticore Europe, dahil itinuturing niyang pamana niya ang Manticore Italia. Samantala, makikitang gumagamit si Diana ng isang espesyal na contact lens para sa paniniktik. Sa kabilang banda, isinasagawa ang isang pagpupulong ng mga pinuno ng pribadong organisasyong ito ng intelihensya sa kabundukan ng Alps. Maliban kina Edo at ng kanyang ama, naroon din ang isang babaeng nagngangalang Cecile at isang matandang lalaki na si Klein. Binanggit ni Klein na nagpasya ang pamilyang tagapagtatag na palawigan pa ng 3 taon ang parusa laban sa Manticore Italia. Pinag-usapan nila ang mga nakaraang pangyayari, kabilang na kung bakit sila pinarusahan at ang karibal nilang grupo na Citadel, na pinagsisisihan ni Ettore dahil naniniwala siyang dapat ay naging mas bukas sila noon. Kasabay nito, nasa Luganos, Missouri sina Diana at Luca. Gamit ang kanyang makabagong contact lens, napansin ni Diana ang dalawang kahina-hinalang agent na nag-uusap tungkol sa mga mansanas na maaaring code para sa mga armas. Habang may kinukuha sila, agad na umatake si Diana at kinuha ang bagay mula sa mesa. Makikita kay Luca ang pagkadismaya dahil ang utos ng kanilang pinuno ay obserbahan lamang, hindi makialam. Pagkatapos nito, tumakas sina Diana at Luca mula sa mga pulis. Samantala, iminungkahi ni Cecile kay Edo na pag-isahin nila ang kanilang mga organisasyon, na parang isang alok ng kasal, ngunit humiling si Edo ng isang araw upang pag-isipan ito. Pagdating nila sa ligtas na lugar, ipinaliwanag ni Diana na muling binubuo nila ang teknolohiya ng Citadel, at ang bagay na kanilang nakuha ay isang sandata. Dahil dito, pakiramdam ni Diana na hindi siya maaaring manahimik lang. Hindi inaasahan, tinutukan ni Luca ng baril si Diana at ibinunyag na siya ay isang traidor. Ngunit lumaban si Diana at napatay si Luca. Ang eksena ay tumugma sa simula ng kwento kung saan binaril ni Diana ang sarili niyang kamay. Nagpatuloy ang kwento nang makatanggap si Ettore ng ulat mula kay Matteo na pinatay ng kanilang ahente ang ahenteng Pranses, at nawawala ang isa sa kanilang sariling mga ahente. Inamin ni Diana kay Matteo na si Luca ang unang bumaril sa kanya. Ipinaliwanag niya na matapos niyang makita ang mga ahenteng Pranses at Aleman na may ipinagpapalitang bagay, pinatay ang ahenteng Pranses at nakatakas ang Aleman. Naguluhan si Matteo kung bakit binaril ni Luca si Diana, saka ito umalis. Maya-maya, ginagamot ang sugat ni Diana, at dahil sa teknolohiyang laser, mabilis na gumaling ang kanyang tama ng bala. Habang siya'y nagpapagaling, naalala niya ang kanyang mga magulang na kabilang sa mga nasawi sa isang pagbagsak ng eroplano 9 na taon na ang nakalilipas sa Alps. Noon, parehong labis na nasaktan sina Diana at ang kanyang kapatid na si Sarah. Nagpasya si Diana na imbestigahan mismo ang sanhi ng pagbagsak dahil may isang saksi na nakarinig ng pagsabog. Habang kinakausap ni Diana ang saksi, isang lalaking nagngangalang Gabriel ang nakarinig ng kanilang pag-uusap. Bumalik sa kasalukuyan, umuwi si Diana ngunit bigla siyang nawalan ng malay sa harap ni Sarah. Nagising siya kalaunan sa ospital.
Samantala, tinanong ni Edo ang kanyang ina kung ano ang opinyon nito kay Cecile. Dahil parehong tagapagmana ng kani-kanilang ahensya sina Cecile at Edo, pumayag ang kanyang ina, lalo na't ang ama ni Edo ang nag-ayos ng kasunduang ito, umaasang pakakasalan ni Edo si Cecile. Plano ni Edo na magdesisyon bukas, gaya ng ipinangako niya kay Cecile. Pagbalik kay Diana, nalaman natin na mayroon siyang iniindang karamdaman sa loob ng 8 taon. Sumusumpong ang kanyang sakit kapag siya ay labis na naaapektuhan ng emosyon. Ngayon, determinado si Diana na hanapin ang German agent dahil may nakatago siyang misyon na kailangang tapusin. Nagpatuloy ang eksena habang ipinapakita ni Diana ang armas na kinuha niya mula sa French agent kay Edo. Ipinaliwanag din niya na ang kabilang bahagi ng armas ay nasa German agent na nakatakas. Ang makabagong armas na ito ay tinatawag na Citadel Technology, na muling dinisenyo mula sa mga bahagi ng winasak na mga armas 8 taon na ang nakalipas. Ayon kay Diana, nararapat lamang na maparusahan ang mga ito dahil sa pagtatago ng Citadel Technology. Plano niyang pag-awayin ang German at French branches ng Manticore. Sa huli, pumayag si Edo na suportahan ang plano ni Diana, lalo na't layunin din niyang ibalik ang kapangyarihan ng Manticore Italia. Kapalit nito, nais ni Diana na umalis na sa ahensya, dahil inakala niyang lalaban ang Manticore sa mga tiwaling gobyerno, ngunit sa halip ay nagbebenta ito ng mga armas sa mafia. Sa punong tanggapan, naghahanap si Edo ng impormasyon tungkol kay Diana. Nalaman niyang namatay ang mga magulang nito sa isang espesyal na misyon na tinatawag na Operation 011 noong 2017, kung saan pinabagsak ang eroplanong sinasakyan nila. Sinuri ni Edo ang armas na ibinigay ni Diana at tila nagulat siya sa mga detalye nito. Samantala, galit si Sarah kay Diana dahil itinago nito ang kanyang tunay na trabaho. Inaangkin ni Diana na isa siyang mamamahayag. Habang papunta sa trabaho, pakiramdam ni Diana ay sinusundan siya ng isang puting taxi. Matapos dumaan sa ibang ruta, napagtanto niyang si Sarah pala ito. Balik kay Edo, na agad itinago ang armas nang makita niyang paparating ang kanyang ama. Pinilit siya ni Etor na tanggapin ang alok ni Cecile, ngunit isiniwalat ni Edo na palihim na muling binuo ni Cecile ang Citadel Technology para sa mga kliyente ng walang pahintulot. Si Cecile, na galing sa Manticore France, ay dati nilang kakampi ngunit ngayon ay kaalyado rin ng Manticore Germany. Tumanggi si Edo na pakasalan ng isang taong traidor at ayaw niyang si Cecile ay maging kalaban nila sa hinaharap. Sinabi niya kay Etor na may plano siya pero hindi niya ibinahagi ang mga detalye. Bumalik ang eksena 9 na taon sa nakaraan, kung kailan tinanggap ni Diana ang alok ni Gabriel, na sa totoo ay mula sa Citadel. Pumayag si Diana na makipagtulungan sa kanya kung isisiwalat nito kung sino ang nasa likod ng pag-atake sa eroplano na pumatay sa kanyang mga magulang at 85 iba pa. Ipinaliwanag ni Gabriel na may ahente ng Citadel na sakay ng eroplano, kaya ito pinabagsak. Pagkatapos nito, sumali si Diana sa Citadel at sinimulan ang kanyang pagsasanay sa kanilang spy academy. Bahagi ng kanyang pagsasanay ang pagkatuto kung paano umiwas sa pagkakahuli. Matapos pumasa sa kanyang mga pagsusulit, binigyan si Diana ng isang lihim na misyon para pasukin ang Manticore bilang dobleng ahente. Ang layunin niya ay alamin kung ano ang pinaplano ng Manticore. Sa kasalukuyan, muling nakipagkita si Diana kay Edo upang humingi ng karagdagang impormasyon tungkol sa sandata. Sinabi ni Edo na masyado pang maaga para malaman ang lahat dahil hindi pa niya naaaral ang sandata. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ang panig ng Pranses ay may sirang interception at data control system. Sa madaling salita, hindi balak ng mga Pranses na makipagpalitan, balak nilang magnakaw mula sa mga Aleman. Bago umalis si Diana, pinaalalahanan siya ni Edo na mag-ingat. Mukhang may nabubuong koneksyon sa pagitan nila. Sa nakaraan, sumailalim si Diana sa matinding mental at pisikal na pagsasanay upang masubukan kung gaano niya kayang kontrolin ang kanyang emosyon at reaksyon bilang isang espiya. Sa kasalukuyan, mga 300 kilometro mula sa Milano, maingat na nakipagkita si Diana sa German agent na si Weber. Humingi siya ng pera kapalit ng sandata ng Pranses pero bigla siyang pinaputukan ni Weber. Sa kabutihang palad, nakatakas si Diana ayon sa kanyang plano, kasama si Edo. Nagdesisyon na rin si Edo na kanselahin ang kanyang engagement kay Cecile. Makalipas ang kaunti, nabigla sina Matteo at ang lahat ng tauhan ng Manticore Italia nang matuklasan na nahak ang kanilang sistema. Tinawag ni Etor si Edo upang talakayin ang problema, na lumabas na si Cecile pala ang may kagagawan.
Ngayon, lahat ng lihim na datos ng mga ahente, kasama ang mga pangalan at address, ay naikalat na, at isa-isang pinapatay ang mga ahente. Nangyari ito dahil tinanggihan ni Edo ang alok ni Cecile pero hiniling ni Edo sa kanyang ama na sabihin kay Cecile na ito ay kagagawan ng ahensyang Aleman. Doon, agad na binalaan ni Edo si Diana na ang Manticore France ay inaatake ang lahat ng Italian agents, at siya ang nasa tuktok ng kanilang listahan ng mga papatayin. Nang mapagtanto niyang maaaring mapahamak din ang kanyang kapatid na si Sarah, agad siyang nagtungo upang protektahan ito. Sa nakaraan, hindi lang pisikal ang pagsasanay ni Diana dahil natutunan din niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Samantala, nagsagawa ng emergency meeting sina Ettore at Cecile. Inakusahan ni Ettore si Cecile na palihim na muling bumubuo ng isang mapanganib na sandata. Tumugon si Cecile na ito ay bahagi ng kanyang wedding gift at magpapatuloy siyang pumatay ng mga Italian agents hanggat hindi na ibabalik ang ninakaw na sandata. Pagdating ni Diana sa kanilang bahay, agad siyang nasangkot sa isang shootout laban sa kanyang mga kalaban. Kinabukasan, sinabi ni Ettore kay Cecile na isang kliyente ng ahensyang Aleman ang mayroon na ngayong hawak sa sandata ni Cecile at gustong kontrolin ito, ayon sa impormasyon mula kay Matteo. Naniwala si Cecile at pina-attribute ang mga puwersang nakapaligid kay Diana. Sa kabutihang palad, ligtas si Sarah kasama si Edo, na walang kaalam-alam na inatake ang kanilang bahay. Sa nakaraan, sa ika-778 na araw ng pagsasanay ni Diana, nakita niya ang mga labi ng eroplano na bumagsak at naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sadyang hindi tinuruan ni Gabriel si Diana ng mga kasanayan sa pagbaril. Nagtapos na siya at handa ng pasukin ang Manticore. Sa kasalukuyan, sinabi ni Edo kay Sarah na siya ang kasintahan ni Diana upang magmukhang natural ang kanilang relasyon. Habang inihahatid ni Diana si Edo, nabanggit nito na 12 Italian agents na ang nabiktima ng mga kilos ni Cecile, at pinanood ni Sarah habang naghalikan sila upang hindi maghinala ang iba. Maya-maya, pagkatapos ng interogasyon kay Diana, iniulat ni Matteo na nagsabi ng totoo si Diana, ngunit hindi pa rin siya lubos na pinaniniwalaan ni Ettore. Bumalik ang tagpo sa 8 taon na ang nakaraan. Sasakay na si Diana sa isang sasakyan nang biglang tutukan siya ng baril ni Matteo. Ipinakita niya ang isang flash drive na may ebidensya na sinadyang pabagsakin ng makapangyarihang mga tao ang eroplanong sinasakyan ng kanyang mga magulang, mga taong hindi kayang hawakan ng pulisya at korte. Dahil dito, inalok ni Matteo si Diana ng posisyon sa kanyang organisasyon, kasama ang mataas na sahod upang lumaban sa kawalan ng katarungan. Ito ang unang pagkakataon na narekrut si Diana bilang isang ahente ng Manticore. Binalaan siya ni Matteo na ang pinakamalaking kalaban ng Manticore ay isang organisasyong kasing lakas nila, ang Citadel. Gayunpaman, palihim na isinumbong ni Diana si Matteo kay Gabriel, at sinabi niyang nais ng Manticore na kontrolin ang mundo sa pamamagitan ng pagbagsak ng mga sistema sa iba't ibang panig. Sa kasalukuyan, tinutulungan ni Diana at ng kanyang kasamahang si Jody mula sa Manticore Italia na linisin ang kanyang bahay na nasira matapos ang pag-atake mula sa Manticore France. Samantala, si Sarah ay natutulog sa kanyang kama, walang kamalay-malay sa mga nangyari. Sa kabilang banda, ipinaalam ni Ettore kay Edo ang tungkol sa kanyang pagpupulong kay Cecile, na ngayon ay naniniwalang ang kaguluhan ay gawa ng panig ng mga Aleman. Plano rin ni Ettore na ibahagi ang lokasyon ng German agent na si Weber, na nagnakaw ng kanyang sandata. Gayunman, pinipilit niya si Edo na ayusin ang relasyon nito kay Cecile upang mabawi ang sandata ng Manticore France at maibalik ito sa kanya. Inatasan ni Ettore si Edo na hulihin si Weber ng buhay, na natunton nila na nasa Trapani, isang lugar na kontrolado ng Triangle. Pumayag si Edo, ngunit pinili niyang isama si Diana sa misyon. Kalaunan, iniulat ni Diana kay Gabriel na na-promote siya bilang operator at aatasang sumama sa isang misyon sa ilalim ni Enrico Zani, kapatid ni Edo. Pagdating nila sa lokasyon, sumiklab ang matinding labanan sa pagitan ng mga ahente ng Manticore at Citadel. Sa sandaling iyon, tahimik na nanood si Diana habang pinapatay ang 2 kasapi ng Citadel. Makalipas nito, inanyayahan ni Edo si Diana na lumipad patungong Trapani, Sicilia upang tugisin ang German Manticore agent. Sa Sicilia, nakipagkita si Edo kay Magnus, ang leader ng Triangle, upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Weber. Ngunit hindi nagbibigay ng impormasyon si Magnus nang walang kapalit, nais niyang makipag-partner. Habang naghahanda si Magnus ng inumin, palihim na kinuha ni Edo ang impormasyon mula sa kanyang telepono.
Sa tulong ng impormasyong nakuha ni Edo, agad na nagtungo si Diana sa lokasyon ng kanyang target. Muli niyang hinarap si Weber. Nagsimula ang habulan na humantong sa isang matinding labanang malapitan sa pagitan ng dalawang lihim na ahente hanggang sa mapatay si Weber. Gayunpaman, hindi nahanap ni Diana ang sandata na hinahanap niya. Matapos marinig ito, sinabi ni Edo na lumipat na siya sa Plan B. Pinuntahan ni Diana si Edo sa kanyang hotel. Bagamat medyo nadismaya siya dahil dapat buhay na mahuli si Weber, pinuri pa rin niya si Diana. Mula sa nahak na CCTV footage na pagtanto nilang alam na pala ni Weber ang lokasyon ng hotel, posibleng may nagtaksil at nagbunyag nito. Bumalik ang eksena sa panahon kung kailan nasaksihan ni Diana ang isang malakas na pagsabog sa harap mismo niya. Agad siyang nagtungo sa Citadel Training Center at nakipagkita kay Gabriel. Hiningi ni Gabriel kay Diana na manatiling undercover sa Mantacore dahil ang mga eksperto ng Mantacore ay gumagawa ng bagong sandata na kayang subaybayan ang lahat ng kanilang ahente. Pagkarinig nito, napagtanto ni Diana na maaaring panlilin lang lamang ang pag-atake para sa mas malaki pang plano. Binigyang diin ni Gabriel na kailangang alamin ni Diana kung ano iyon. Pagbalik sa kasalukuyan, lalo pang napalapit si Diana kay Edo, determinado siyang tuklasin ang lahat at maghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, muling lumala ang kanyang karamdaman. Ilang sandali pa, ipinaalam ng ama ni Edo sa kanya na peke ang CCTV footage na nagpapakitang nasa hotel si Weber. Bigla namang ipinakita ni Etor ang sandata ng Aleman na nasa kanyang pagmamayari, dahilan upang madakip si Diana. Lumalabas na matagal nang naghihinali si Etor na may binabalak sina Edo at Diana sa kanyang likuran. Ipinaliwanag ni Edo na ginawa niya ang lahat para sa kapakanan ng ahensya, ngunit dahil sa pagkadismaya, pinalayas siya ni Etor mula sa Mantacore. Matapos ikulong si Diana, na-deactivate ang kanyang espesyal na contact lens. Nang malaman ni Edo na ini-interroge si Diana, agad siyang nagtungo sa punong himpilan ng Mantacore. Kahit hindi na siya pwedeng makialam, ginamit niya ang kanyang espesyal na relo upang makapasok sa lugar ng kulungan. Nais tumakas ni Diana, kumbinsido siyang pagkatapos ng interogasyon ay ipapapatay siya. Ngunit hindi sigurado si Edo, iniisip niyang ang gusto lang ng kanyang ama ay ang German na sandata. Pagkatapos, sinabi ni Diana kay Edo na nakita niyang pinatay ng isang ahente ng Citadel ang kapatid ni Edo sa loob ng bilangguan. Nagulat si Edo dahil akala niya patay na ang pumatay. Matapos kausapin si Diana, hinarap ni Edo ang kanyang ama at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya kahit pa iginiit ni Etor na may sarili siyang dahilan. Iminungkahi ni Edo na atakihin ang Mantacore France upang makuha ang bahagi ng kanilang sandata at mabawi ang kapangyarihan. Sanay si Edo sa teknolohiya ng armas at seguridad kaya sineseryoso ni Etor ang kanyang mga sinabi. Bumalik ang eksena 8 taon ang nakalipas kung saan romantikong sangkot si Edo kay Cecile. Ngunit ayon sa kasunduan ng kanilang pamilya, inuuna ang pangangailangan ng Mantacore. Ang hindi alam ni Edo, pinasabog ng kanyang pamilya ang 2 simbahan sa Milano upang ilihis ang atensyon ng mundo at palihim na lipulin ang mga ahente ng Citadel. Lubos ang pagkadismaya ni Edo nang mapagtantong pumatay ng daan-daan ang kanyang pamilya para lamang labanan ang kanilang kaaway. Noon, si Enrico mismo ang pumiling pangunahan ang malupit na misyong ito. Sa kasalukuyan, inamin ni Diana ang kanyang pagkakasala at nakiusap kay Etor na ibigay siya sa Mantacore France. Wala siyang pakialam kung malalagay sa panganib ang kanyang buhay, dahil balak niyang nakawin ang sandata ng Mantacore France at ibigay ito kay Etor. Sa huli, nagbago ng isip si Etor at tinanong si Diana kung paano niya ito gagawin. Ipinaliwanag ni Diana na ang kanyang plano ay parang Trojan horse na ginamit ng hukbong Spartan. Nagpatuloy ang kwento habang muling nagtagpo ang 3 pinuno ng Mantacore Europe. Umaasa si Etor na maibalik ang pagkakapantay-pantay sa kanila, nang wala ng mga parusa o alitan. Sa ngayon, nakatuon na sila sa pagtalakay tungkol sa sandata. Pagkatapos ng pagpupulong, palihim na sinabi ni Etor kay Klein na peke ang sandata ng French Mantacore dahil sinubukan siyang linlangin ni Cecile. Samantala, sinamahan si Diana ni Joda at ng puwersa ng Mantacore Italia. Pumayag si Etor na sundan ang plano ni Diana dahil naniniwala siyang makakatulong ang sandata upang makamit niya ang kapangyarihan sa mundo. 8 taon na ang nakalipas, nagluksa sina Etor at ang kanyang pamilya sa pagkamatay ni Enrico matapos itong mapatay sa isang misyon laban sa Citadel.
Ipinaalala ni Edo kay Diana ang pangyayaring ito noong 8 taon na ang nakalipas nang siya ay nagtrabaho sa ilalim ni Enrico upang salakayin ang base ng Citadel. Maraming tropa ng Manticore ang palihim na pumasok sa teritoryo ng kalaban. Sa kasalukuyan, ipinadala si Diana sa Manticore France upang kunin ang sandata. Personal na pinamunuan ni Edo ang paghatid ni Diana sa Manticore France, ngunit bahagi lang ito ng kanilang lihim na misyon upang makuha ang sandata. Ibinigay ni Edo si Diana, sabay paratang na siya ang pumatay sa ahente ni Cecile. Nag-alok din siya ng sample ng sandata bilang bahagi ng kasunduan. Samantala, ikinulong si Diana sa isang high security na selda. Bigla siyang sumigaw at nagbabala na may nakatagong plano ang pamilyang Zani at hindi sila dapat hayaang makasakay ng eroplano. Dahil dito, bumisita si Cecile kay Diana. Iginiit ni Diana na niloloko ni Edo si Cecile dahil alam nilang peke ang sample ng sandata. Sinadya niyang galitin si Cecile upang tapusin na niya ang tunggalian sa politika. Sinabi pa ni Diana na gusto niyang sumali sa ahensya ng Manticore France. Bumalik ang eksena sa pag-atake sa base ng Citadel 8 taon na ang nakalipas. Dito, nabunyag ang katotohanan, si Diana pala talaga ang pumatay kay Enrico. Ngunit iginiit ni Diana na isang siyentipiko mula sa Citadel ang tunay na may kagagawa ng pagkamatay ni Enrico. Balik sa kasalukuyan, bago makasakay sa eroplano sina Edo at ang kanyang team, nahuli sila ng puwersa ng Manticore France. Habang ibinabalik sila sa headquarters, ginamit ni Edo ang kanyang biometric tech upang i-hack at i-disable ang mga security system. Pagkatapos, kumilos sina Mateo at ang kanilang team gamit ang mga sandata na dinisenyo ni Edo na kayang makalusot sa metal detectors. Sa mabilis na galaw, na-trap ni Edo ang lahat ng tauhan ni Cecile sa isang silid, kaya't nawalan ito ng laban. Sa puntong iyon, madali ring pinalaya ni Edo ang sarili mula sa posas. Ngayon, nagsanib puwersa sina Edo at Diana upang nakawin ang sandata ng Manticore France. Sa isang tensyonadong sandali, pinag-isipan ni Diana na traidorin si Edo habang hinahack nito ang weapon technology formula. Ngunit sa huli, hindi niya magawang gawin ito. Sa huli, matagumpay na bumalik si Edo sa Italia. Ibinigay niya ang datos ng sandata kay Mateo, na agad namang ipinasa ito sa kanyang ama na si Ettore. Ipinagmamalaki ni Ettore ang nagawa ng kanyang anak at hindi niya maitago ang kasiyahan. Muling nagkita sina Edo at Diana, at nagbahagi sila ng isang masayang sandali. Sa nakaraan, labis ang pagdadalamati ni Diana nang matanggap niya ang huling mensahe ni Gabriel. Sinabi nito na bumagsak na ang Citadel at si Diana na lamang ang natitirang ahente. Ang mga pag-atake sa iba't ibang panig ng mundo ay tuluyang nagwasak sa Citadel, at palihim na kinukuha ng mga ahente ng Manticore Italia ang mga natitirang sandata ng Citadel upang i-recycle, itinatago ito mula sa Manticore Germany at France. Ang trahedya 8 taon na ang nakalilipas ang nagpapaliwanag kung bakit pinatawan ng parusa ang Manticore Italia ng Konseho ng Manticore. Ito ay dahil palihim nilang itinago ang mga sandata ng Citadel, at may ilang bahagi pa ng mga ito ang napunta sa Germany at France. Sa katunayan, sinubukan ni Diana na sirain ang mga sandata na ito dahil siya na lamang ang natitirang ahente ng Citadel. Isang buwan ang lumipas, at dahil sa kanyang tagumpay, nakaupo na ngayon si Edo sa konseho ng Manticore. Hindi na siya kayang tutulan ni Cecile at Klein dahil hawak na ni Edo ang makapangyarihang teknolohiya ng sandata na tinatawag na Jupiter. Ipinaliwanag ni Edo na ang Jupiter ay susubukan sa pamamagitan ng mga pampublikong sistema ng tubig upang masukat ang lawak ng pagkalat nito, at saka ito ilalabas ng paunti-unti hanggang sa maabot ang buong populasyon. Magkakaroon ng ganap na kontrol ang Manticore Italia sa datos at sa mismong sandata. Gayunpaman, nahihirapan pa rin si Edo na gawing perpekto ang sandata dahil sa komplikadong teknolohiya nito. Sa kabila nito, siya na ngayon ang may hawak ng kapangyarihan. Pagkatapos ng pagpupulong, nagulat si Edo nang biglang lumitaw si Diana matapos itong mawala ng 1 buwan. Sinabi ni Diana na namiss niya ito, at nagkaroon sila ng isang romantikong sandali. Ibinunyag naman ni Edo kay Diana ang totoo, na ang mga magulang ni Diana ay namatay dahil sa mga aksyon ng Manticore. Sa kabila ng lahat, hindi nagtanim ng galit si Diana kay Edo. Bumalik sa alaala 8 taon na ang nakalilipas, palihim na nakita ni Diana sina Edo at ang kanyang mga magulang habang bumibisita sa puntod ni Enrico. Ipinaliwanag ni Edo na kayang kontrolin ng sandata na Jupiter ang mga tao sa buong buhay nila.
Ang bahagi ng French manticore ay gumagana bilang isang microscopicong sistema ng pagsabat, na pinagsama sa bahagi ng German manticore, isang biotech na component na itinetanim sa katawan ng tao. Sa pamamagitan ng Jupiter, hindi na nila kailangang manghimasok sa mga tawag sa telepono o mag-hack ng mga computer, dahil ang mismong mga tao na ang nagiging pinagmumulan ng impormasyon para sa kapayapaan at seguridad ng mundo. Ngunit kapag ikinonekta sa isang ikatlong elemento, ang Jupiter ay maaaring maging isang sandata na pangmarahas na tulad ng isang atomic bomb, isang bagay na hinahangad ng ama ni Edo. Biglang napansin ni Edo ang isang kakaibang bagay sa bulsa ni Diana. Isa pala itong Citadel Access Key, ngunit tinatawag ito ni Diana na kanyang lucky charm. Pagkatapos ay nagpasya si Edo na sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa relasyon nila ni Diana, bagamat hindi ito sinasang-ayunan ni Etor. Samantala, hindi mapakali si Diana, maging sa pag-inom ng tubig mula sa gripo, matapos marinig ang paliwanag ni Edo tungkol sa Jupiter. Naghanda si Edo ng 10 milyong Jupiter particles para sa pagsusuri at sinabi kay Diana na isaulo at sirain ang activation code. Gayunpaman, nagdududa si Etor kay Diana kahit na sinusuportahan siya ng asawa ni Etor sa desisyon ni Edo. Makalipas ang ilang sandali, iniulat ni Edo sa kanyang ama na natapos na niya ang ikatlong elemento ng Jupiter. Ngunit may isang kondisyon si Edo bago ito ibigay, nais niyang i-promote si Diana bilang manager ng Manticore Italia, kapalit ni Matteo. Sumang-ayon si Etor na i-promote si Diana sa gabi ring iyon, ngunit sa likod ni Edo ay lihim siyang nagplano ng isang bagay kasama si Matteo. Di nagtagal, nagtungo sina Matteo, Diana, at ang Manticore Italia team sa isang water tower. Kasabay nito, nagulat si Edo nang isiwalat ng kanyang ina na balak ng kanyang ama na patayin si Diana. Sinubukan ni Edo na tawagan si Matteo, ngunit hindi ito sumasagot. Habang papakawalan na ni Diana ang mga Jupiter particles sa tubig, bigla siyang inatake ni Matteo. Samantala, palihim na inilagay ni Edo ang Jupiter particles sa inumin ng kanyang ama habang galit na galit siya. Pinilit niya si Etor na tawagan si Matteo para ihinto ang misyon na patayin si Diana. Tumanggi si Etor, kaya't pinatay siya ni Edo gamit ang isang remote. Sa kabilang dako, muntik nang matalo si Diana, ngunit nabaligtad niya ang laban sa tulong ni Gabriel, na nalaman niyang buhay pa pala. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.